So mga tol, naganap na po ang final weigh-in sa pagitan ni Nonito Donaire Jr. versus Seiya Tsusumi ng Japan. Pareha silang tumimbang ng 117.7 pounds dahil kapwa po nila nakuha ang weight limit sa 118 pounds or bantamweight division. Tuloy na po ang laban bukas. Alas 4 po yan mag-uumpisa ng hapon. Makikita na bato-bato ang katawan ni Tsusumi habang litaw naman po ang 6-pack abs ni Donaire. So sana makuha po ni Donaire ang panalo dahil history po yan kapag nangyari. Siya ang pinakamatandang Filipino World Champion kapag nagkataon. Bukas na din po malalaman kung may natitira pang gasolina sa tangke ni Donaire. May edad na po kasing 43 si Donaire habang 29 pa lang itong hapon. Sa kabilang banda naman mga tol, bukas na nga din po magaganap ang laban ng dalawa nating pambato sa higher weight class na sina Wiljon Mindoro at Tokyo Olympic bronze medalist Ymer Marshall sa ginaganap na SEA Games sa bansang Thailand. Alas 3 po ng hapon mag-uumpisa ang kanilang mga laban at dediretso na po sila sa semifinals. Ibig sabihin mga tol, kapag naipanalo nila ang kanilang mga laban, pasok na agad sila sa finals para sa gold medal. May mga nagsasuggest naman ng mga Pinoy fans na dapat daw in-knockout nila ang kalaban para sure win. Pag umabot daw kasi ng desisyon, lagi na lang daw tayong nadadaya. Handa na nga po si Mindoro sa laban at ganun din si Ymer Marshall. Nagpakita pa ng recovery method si Ymer Marshall. Naglublob ito sa tubig na may yelo. Samantala, sa mga hindi po nakakaalam, bukas na din po ang laban ni Tim Tszyu at Sam Goodman sa baluarte nila sa bansang Australia. Lalabanan ni Tim Tszyu ang unbeaten American fighter na si Anthony Velasquez, habang lalabanan naman po ni Sam Goodman ang unbeaten fighter na kababayan niya na si Tyler Blizzard. Kapwa nga po galing sa talo itong si Tim Tszyu at Sam Goodman. Natalo si Tim Tszyu kay Sebastian Pundura at natalo naman si Sam Goodman kay Nick Bull. Pero sinabi ni Sam Goodman mga tol, kapag naipanalo umano niya ang laban, ahantingin daw niya ulit ang mga kampiyon sa featherweight division. Sa ibang banda naman mga tol, Junto Nakatani, sinabihan daw siya ng coach niya dati na wag daw siya makipag-sparring kay Naoya Inoue. Malay daw nito, makalaban nito si Naoya Inoue. At yan nga po ngayon ang mangyayari dahil pagkatapos ng laban nila sa December 27 sa Riyadh at maipanalo nila pareho ang kanilang mga laban, sila na ang maglalaban sa susunod na taon sa buwan ng May. Pero kwento po ni Junto Nakatani, naka-sparring umano niya ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. Sa iba pang balita mga tol, sa Sabado na po magaganap ang laban ni Anthony Joshua versus Jake Paul sa heavyweight division. Tiwalang-tiwala po itong si Jake Paul na tatalunin umano niya itong former world champion na si Anthony Joshua. Sinabi po kasi ni Jake Paul mga tol, naniniwala daw siya na mas magaling daw siya kay Joshua at para sa kanya, basic lang daw itong si Joshua. Pero para naman po sa promoter na si Eddie Hearn, decent fighter naman daw itong si Jake Paul. Pero hindi daw ito world class heavyweight. Swerte lang daw si Jake Paul kung mananockout daw na ito si Joshua.